Ngayong araw po i-inquest ang tatlong suspect na nang-hold up at pumatay sa isang TNVS driver. At sa autopsy report, lumalabas na 2 beses sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nakatutok si Nico Wahe. Alas 5 ng hapon kanina nang ma-inquest sa DOJ para sa kasong robbery with homicide ang tatlong suspect na pumatay kay Raymond Cabrera, ang TNVS driver na nawala noong Mayo at natagpuan ng bangkay kahapon sa Zaragoza, Nueva Ecija. Mismong mga suspect ang nagturo ng kinaroroonan ng katawan matapos silang sumuko. Matapos ang inquest ay dinala sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City ang tatlong suspect. Sa autopsy report, lumalabas na 2 beses sinaksak sa kaliwang dibdib si Cabrera na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kitchen knife umano ang ginamit sa pagsaksak at hinahanap pa rin ito ng NBI. Nasa advanced decomposing stage na rin daw ang katawan at inuuod. 90% na raw na siguradong ito ang nawawalang si Cabrera. Yan ay matapos i-identify mismo ng kanyang anak ang sapatos na suot nito at maging ang screw nito sa braso. Positively identified siya through yung sapatos niya, yung mga gamit niya. Plus, meron siyang screw sa may braso at saka sa arms nung maaksidente siya. So yung mga yun ay na-positively identify siya ng kanyang anak na siya ngayon. DNA test result na lang daw ang hinihintay. Pero ito turn over na raw ng NBI ang katawan sa pamilya. Bandang alas 6 kahapon, nakremate ang labi ng biktima sa Tarlac City at dinala sa isang punerarya sa Zaragoza, Nueva Ecija. Sa Lunes, inaasahang kukunin ng mga kaanak ng biktima ang kanyang labi. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng isang flight school matapos bumagsak ang isa sa kanilang training aircraft sa Zambales. Nagpapagaling sa ospital ang piloto at 3 estudyante. Nakatutok si JP Soriano. Nagtulong-tulong ang mga residente at otoridad sa pagsagi sa mga sakay ng bumagsak na training aircraft ng isang flying school sa Iba, Zambales. Lula nito ang isang piloto na flight instructor at 3 pang sakay na mga student pilot. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Ayon sa PNP Aviation Security Group, mag-aalas 9 ng umaga kahapon, lumipad ang training aircraft mula Iba, Zambales nang bumagsak sa isang agricultural area. Ipinatawag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga opisyal ng flight school at pansamantalang sinuspinde ang operasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tila naging waterfalls ang gilid ng Cannon Road dahil sa pag-agos ng tubig mula sa bundok. Binahari ng ilang lugar sa Iloilo at Davao City. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sakuhan ng motoristang ito habang binabagtas ang kahabaan ng Cannon Road sa Benguet. Nagmistulang waterfalls na ang gilid ng kalsada dahil sa tubig ulang bumabagsak mula sa bundok. Bahagyaring bumigat ang daloy ng trapiko sa pag-iwas ng mga motorista sa bahaging binabagsakan ng tubig. Abiso ng otoridad, dumaan na muna sa Marcos Highway lalo na kung maulan. Nasa halos 400 residente ang inilikas bunsod na mataas na baha kagabi sa Haro, Iloilo City. Ang itinuturong dahilan ang pag-apaw ng tubig sa irrigation canal. Humupa rin ang baha at nagsiuwian na rin ang mga lumikas. Ganyan din ang naging sitwasyon sa Bacolod City kagabi. Makikitang dahan-dahan lang ang takbo ng ilang motorista dahil sa baha. 9 na barangay ang apektado ayon sa CDRRMO. Nagsagawa na ng rescue operations ang lokal na pamahalaan at ilang volunteer kaninang madaling araw. Rumagasa ang baha at nagsitumbahan naman ang ilang puno sa Davao City kagabi, bunsod na malakas na ulan at hangin. Para sa GMA Integrated News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namatakan yan sa layong 2,050 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Pero ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na pumasok yan sa PAR dahil dahan-dahan itong lumalayo. Sa ngayon, patuloy na magpapaulan sa buong bansa ang southwest monsoon o habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ang light to intense rains bukas sa hilagang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Kalinga. Posible ring ulanin ang ilang lugar sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. May chance rin ng light to intense rains bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon.
Light to moderate rains naman ang posibleng maranasan bukas sa Metro Manila. Hindi lang daw langit at dagat ang kulay blue sa Cagayan, pati na ang mga nalambat kamakailan ng mga dikya na kung tawagin ay lulu. Bakit blue ang mga lulu? Kuya Kim, ano na? Biyak lulu ang inyong mga mata sa nalambat na mga mangingisdang ito mula Pamplona, Cagayan. Hindi lang mga isda, kundi napakaraming kulay asul na dikya. O kung tawagin sa kanilang probinsya, lulu. Madalas po akong nagbibideo sa mga nagdadaklis, which is yung dragnet fishing. Yung lambat nila is, akala po namin isda, yun pala is mga jellyfish na. Ang mga lulu, madalas daw lumilitaw sa mga dagat ng Cagayan tuwing Hunyo at Hulyo. Pero ang comment section na in-upload ng video ni Oliver, halos malunod sa tanong. Bakit daw walang takot na hinahawakan ng mga mangingisda ang lulu? Hindi raw ba ito delikado? Pag natalsikan ka, makati lang siya, lalo na po sa mga sensitive na area. Sanay na po mula pagkabata, alam na po namin na jellyfish po yun. Kuya Kim, ano na? Ang mga lulu, kilala rin daw sa tawag na jelly blubber o blue blubber jellyfish. Binansagan man silang blue blubber, pero meron ding mga species ng tikyang ito na kulay puti o brown. Ang kanilang kulay nakadepende sa algae na kanilang kinakain. Di tulad sa napakadelikadong box jellyfish, mild lang daw ang sting ng mga lulu. Pero maaari pa rin daw magdulot ng rashes kung maraming beses mas sting nito. Kapag mayroong direct contact sa skin, so nagkakaroon ng allergic reaction. Depende sa toxins na present. But ang pinakamadaling prevention for that is ibabad lang sa suka for 15 seconds. Kaya mainam pa rin na iwasan ng mga ito kung makakakita nito sa dagat. It's also an indicator na there could be ecological imbalance. Indicator na parang kukonti na yung mga natural predators. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.